dito tayo. Ito mainit-init 'to, eh. Ano po? Si Commodore J. Tariela, mga kababayan. Kung si Marcoleta hindi pinalagpas, aba, walang takot 'tong tao na 'to. Ano po, nirekta na ang dating pangulo. Sinisi na ang dating pangulo. Hindi na nakapagtimpi na sabihin, no, malaki ang pananagutan ng dating pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Kung si Marcoleta hindi pinaubra, nag-step up naman po si Commodore J. Tariela. Ayan, mga kababayan, lakihan natin. Malabo na mata ng inyong lingkod, eh. Sabi dito, National RP1, nakaraang administrasyon, itinago ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Oh, di ho ba? Sinisi ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang ginawang pagtatakip ng nakaraang administrasyon. Nasaan ba yung kasunod niyan? Nasaan yun? Sandali. Andito yung kasunod. O, eto. Sinisi. O, yan. Sinisi ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang ginawang pagtatakip ng nakaraang administrasyon sa tunay na sitwasyon ng West Philippine Sea, dahilan para isipin na payapa ang lahat ng ang lahat sa naturang karagatan. Which is, naibablog na po natin yan, mga kababayan, yung mga DDS na pumapasok dito, laging sinasabi, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang ganyan, walang kanyunan, walang banggaan, walang biritan ng tubig ng ng mga barko. Ngayon kay Marcos, magulo na daw po. Sabi ng mga DDS. Bakit to? Hindi kasi nila naiintindihan na kapag ka yung aso, sumusunod do sa amo, walang gulo, walang mapapagalitan, walang papaluin. O, di ba? Yung mali, yung yung panakot lang do sa mga aso. Hindi naiintindihan ng mga DDS yun. Na kapag ka yung aso, sumusunod lang, o laging sumusunod, masunurin do sa kanyang amo, walang paluan na mangyayari. Walang mapapagalitan. Ano ho ang ibig sabihin nun, mga bossing? Sunod-sunuran lang po tayo sa China, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, Ano po ang ginawa ng dating Pangulo? Status quo. Kung ano yung napag-usapan dati, yun na lang yun. Bawal i-repair yung BRP Sierra Madre. Sunod lang tayo. Nagyabang si Roque. Na ang putang sorry. Pagka si Roque ang napag-uusapan, ewan ko ba? Pinigil ko hindi ako umabot sa puntong Si Roque nagyabang nung panahon na yun, di ba? Sabi niya di ba? Meron po yung gentleman's agreement. Meron pa ganyan, ganito. Yung dating Pangulo, sabi ni Panelo, sandali lang, walang katotohanan ng gentleman's agreement. Kasi pumalag ang sambayan ng Pilipino doon sa sinasabi ni Roque na gentleman's agreement. Di ba? Pumalag. Ang mamamayang Pilipino doon sa gentleman's agreement. Ngayon, alam niya naman kung sino tagalinis ni dating Pangulong Duterte. Kapag ka meron sa kanilang pumapalya, lalabas ho si Panelo. No? Walang gentleman's agreement. Binira niya si kaya kapag kasablay ang dating Pangulo, alam niya naman na joke-joke lang yun. Di ho ba? Yung mga ganun Nagyabang si Nagyabang si Roque na ngayon po hanggang ngayon nagtatago. Ano sabi niya? Kasi naman, nung panahon namin, naire-repair naman namin yan nang hindi namin pinangangalandakan na ipinapasok yung mga pang-repair namin, mga kagamitan. Ito kasing administrasyon na to, pinangangalandakan yung kanilang pagre-repair doon sa BRP Sierra Madre. Biruin mo, barko mo, kagamitan mo, ikaw ang may-ari nung ire-repair tapos hindi ka papayagan
ng ibang bansa. Ano yun, lokohan? Di ba? Tapos sasabihin nila, matapang si Duterte, weak si Marcos. Eh yung estilo ho nila, mga kababayan, na nire-repair naman daw po nila pero pailalim, patago, yun ang estilong duwag, di ba? Just Vincent na Parco, oh. Yun ang estilong duwag ho, mga kababayan. Ipagmamalaki sa atin ng mga DDS, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang kanyunan, walang ganyanan, walang gulo, o walang away-away, walang giyera na ganyan. Kasi ho, sunod-sunuran lang tayo. Ito kasi ngayon na gobyerno natin, pumapalag. No? Pumapalag. Ipinaglalaban ang karapatan natin diyan sa West Philippine Sea. Hindi kagaya ng dati, 60-40 tayo. Kami kikilos, China, 60 sa inyo, Pilipinas. Joint exploration daw. Pero wag nyo nang pagkwentuhan, wag nyo natin pag-usapan yung pagkakapanalo nyo sa UNCLOS, ha? O, ganun. Ganun. Iyo ba? Ano, may napala po ba tayo? Wala naman. Akala yata siseryosohin ng komunistang bansa. Sinisi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela, ang ginawang pagtatakip ng nakaraang administrasyon sa tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea, dahilan para isipin na payapa ang lahat sa naturang karagatan. Aniya, napaniwala ang mga Pilipino na maayos na nakontrol ng dating administrasyon. Tayo ang kinontrol. Hindi tayo ang nagkontrol. Napaniwala ang mga Pilipino na maayos na nakontrol ng dating administrasyon ang sitwasyon sa West Philippine Sea dahil 3 insidente lang ng panggigipit ang naiulat mula sa 2016 hanggang 2022. Nung panahon nga nila ho, mga kababayan, yung ating mga mangingisda ang lalaki nung nakukuha dyan. Tapos kukunin ng mga Coast Guard, yung mga Chinese Coast Guard. Laki nito, ganda nito sa amin to, sa amin to, sa amin to. Maliliit yung mga natira doon sa mga mangingisda natin. Para may pampalubag ng loob, eto, Yossi sa inyo, bigyan namin kayo Yossi, bigyan namin kayo ng alak. No? Nawala na po ng kabuhayan yung mangingisda natin, nagkasakit pa po dahil bisyo ang ibinigay. Ang sagot ng ating dating Pangulong Duterte, barter yan. No? Okay yan. Palitan ng produkto. Sigawan naman po yung mga DDS. Duterte! Duterte! Hindi niya alam. Yung nakuha sa kapwa natin Pilipino, yung ganyang kalaki na mga isda, siguro nagkakahalaga ng 2,000. Yung ipinalit sa kanila, 50 pesos. Barter yan. Maipagtanggol lang ho yung mga Coast Guard ng China. Bukod pa ito sa naratibo na matagumpay ang diplomatic efforts ng dating administrasyon na nakumbinsi umano ang China para malayang makapangisda doon ang mga Pilipino. The limited reporting of this incident, combined with the narrative that the former president diplomatic effort had successfully convinced Xi Jinping to allow our fishermen to operate freely. Pero tapos kukuhanan ng mga malalaking isda, sampa. Contributed to the false sense of security among the Filipino people regarding the West Philippine Sea. Kaya malaking bagay ang paglulunsad ng Transparency Initiative para masawata ang fake news tungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo. Tapos may mariringgan ka pa, tayo, sambayan ng Pilipino, todo tayo paglalaban, para sa West Philippine Sea. May mariringgan ka isang congressman. There is no such West Philippine Sea. Nako po. At maipakita sa ibang mga bansa ang ginagawang agresyon ng China at ang paglagbag nito sa international law. Yan ho ang mga katotohanan, mga bossing, Nakakalungkot isipin na yung mga effort
yung mga buwis buhay na ginagawa ng lalo na po ng tropa ng PCG at mga kasama po nila diyan na nagbubuwis buhay para lang po maproteksyonan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Eh meron pang isang kongresista na sasabihin, "Wag tayong tumulad." No? Ano sabi? Wag tayong magpakagago, magpakamangmangay, etc. Katulad nung isang Commodore na yon. Eto pong tao na to, mga boss, dapat po sinasaluduhan yan. Ano po? Ipinaglalaban. Siya po, kasama ng mga kasamahan niya, ipinaglalaban po ang ating mga karapatan. Hanggang dito na lang po, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.